Dapat pinakamahalagang produkto na magsasaka bigas mismo. Dapat mula sa pag-land prep, may kapasidad ang magsasaka sa pamamagitan ng suporta ng gobyerno. Nang palay, siya yung pinakamahulaga. Ibig sabihin, siya yung pinakamataas na value, kumbaga. Maraming bagay yung bigas na mura. Kasi yan ang pangunahing kailangan namin. Baka sakaling may makakabili ako ng murang bigas kasi syempre kailangan namin to lalo na po na mahinang kita namin. Mahal po ang bigas. Ano kasi ako solo parents, labandera po ako. Pag may pera, doon ako bibili ng bigas. Pilak na lang rin bukas. Humigit kumulang 2,000 katao ang nasa loob ng gymnasium na ito sa Patikol, Sulu. Narito sila para sa isang pagtitipon. Isang tiyak na biyaya para sa mga umaasang makabili ng bigas na nagkakahalaga lamang ng 20 pesos. Sa pakikipag-ugnayan po namin kahapon kay Governor Abdu Sakur Tan, ang nasabi po niya, ang naimbita po para po sa ating launching ng P20 ngayon ay nasa humigit kumulang 2,000 katao na kinabibilangan po ito ng mga vulnerable sectors natin. Ang nagiging proseso po kasi actually, ito yung kauna-unahang launching na ganito po karami yung mga tao na gustong maka-avail ng ating pong programa ng Pangulo. Meron po tayong ditong person with disability, senior citizen, we have tricycle drivers, and even yung pong ating farmers na siyang bumubuhay sa atin. Nag-generate po tayo ng tinatawag na voucher, kung saan atin pong bine-verify natin yung kanilang status. Ako po, mag-33 na po ako. Yung mga anak ko po, bali 4 sila, namatay po yung 2. Tapos po, andyan yung 2. Nag-aaral. Yung magulang po may sakit. Sa Pilipinas ngayon, marami ang nag-aabang at pumipila para makabili ng pinakamurang bigas. Ibinebenta ang 20 pesos na bigas alinsunod sa programa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na 20 bigas meron na. Ginawa ang programa para sa mga sektor na nangangailangan ng suporta gaya ni Norsaida Said, isang solo parent. Para ma'am, mataw din makakao, di ba mataw din bukas na mo. Amon di na magbibiyaan, kuhan. Ito ma'am, pasalan ma'am, yung bukas biya mahal ka. Kana, miski naglain, miya to ako. Ginawa ko to para sa makatipid ako sa pagbibili ko ng bigas. Kasi ngayon mahirap ang mga buhay. Kailangan ko sa mga anak ko matipid ako. Miski ako nakatira sa mga kapatid ko, naghahanap buhay ako ng sarili ko. Masaya ako na nakaano ko sa mga nakadala ko ng bigas. Kasi kailangan ko kasi para sa mga anak ko. Tapos mura pa. 20 lang, nakabili na ako.
Kaysa doon, 45 na 1 kilo. Simula ng taong 2018, malaki ang ibinaba ng poverty incidence rate sa Sulu. Sa kabila nito, 11 sa 22 na pinakamahihirap na munisipalidad sa buong bansa ay matatagpuan pa rin sa Sulu ayon sa datos ng gobyerno. Unang-una, ang Sulu po ay hindi siya rice-producing province. Actually, siya po ay net importer. Ang mga karamihan po ng ating mga bigas na nanggagaling dito ay galing pa po sa Zamboanga Peninsula, particularly Zamboanga Sibugay. So yun pong pagdadala natin dito ng P20 ay malaking tulong po sa ating mga kababayan. Sa paraan pong ito, natutulungan natin sila na makapag-save ng kaunting gagamitin nila para sa ibang mga pangangailangan tulad ng pagkain, ibang gastusin po nila sa pang-araw-araw. Grade 3 in Magulang, ma'am. Grade 2 in Manghod. Ano po trabaho nyo? Paano nyo binubuhay yung mga anak nyo po? Kaday, ma'am. Magkano po kinikita nyo? Doon gatos. 200 na, ma'am. Ang kadlaw. Hanggang sa miyari na ako pamasko, di ko na makaya. Magpamina sa kasi kada kaya uwi niya biyan ha pag-usahan biyan. Si wala siya makausahay wandi biyan to. Magli5 taon na minsan niya nung san, ma'am. Sarap man, sabi ma'am. Arayaw yung bukas ini. Mami, nadya ko biya ini, ma'am. Pasalan, marayaw rin man sab siya. Bira sa simbukas mahal ka. Ano ba sabi biya ini, awang pilak, masarap na. Rice for All program, yan yung mother program ng ating Pangulo, no? To lower yung cost of rice to the consuming public. Yung P20, yan yung programa na 20 peso rice. No? Actually, yung benting bigas meron na is actually the P20 na rin. It's one and the same. Pero yung Rice for All kasi, hindi naman yan yung 20 peso rice lang. Yan yung subsidized for the lower income families. Pero magbebenta rin yan ng 29 peso rice, may 35 pesos, depende sa quality. It's just, it will serve as a guide to our consumers na kung gusto mo mas mahal, meron din mas mahal at mas premium quality na bigas na hindi kasing mahal doon sa ibang nagbebenta sa palengke. Wala lang traders na kausap, walang multi-layer marketing. Naglabas po si Secretary Laurel ng ating Department Circular Number 3. Ito po nakapaloob yung kanyang declaration. At 4 ng Pebrero ng kasalukuyang taon, idineklara ng Department of Agriculture ang Food Security Emergency sa bansa. Ang bigas na pangunahing pagkain ng mga Pilipino, napakataas na naging presyo sa merkado. Kaya bilang proteksyon sa mga sektor na pinaka-apektado nito, ini-roll out ng Department of Agriculture ang iba't ibang murang bigas. Kabilang na dito ang 20 pesos na bigas.
Ang mga bigas na ibinebenta sa publiko ng mura ay nagmumula sa mga warehouse ng National Food Authority o NFA. Sa ilalim ng Rice for All program, binibili ng NFA ang mga palay ng mga magsasaka sa halagang itinakda na siyang dapat sundin ng mga tanggapan ng gobyerno kabilang ang mga lokal ng pamahalaan. Ang Food Terminal Incorporated or FTI isang government-owned and controlled corporation. Ang siyang buyer o bumibili ng mga bigas ng NFA para sa Rice for All program. Sa 20 bigas, meron na 33 pesos kada kilo ang ibinabayad ng FTI sa NFA. Tinadala ng FTI sa mas maliliit na bodega ang mga bigas para i-check muli. Idini-deliver ng FTI sa mga palengke, kadiwa ng Pangulo sites, food hubs, lokal na pamahalaan at mga opisina ng gobyerno ang mga bigas. Nabibili ng mga Pilipino ang 20 pesos na bigas sa merkado dahil sinasubsidize o sinasagot ng Department of Agriculture ang 13 pesos mula sa 33 pesos na siyang presyong pagkakabili ng FTI sa NFA. May ibang probinsya, isang site pa lang. Ang aim natin is 3,000 sites. Nasa 400, may 700 kadiwa na na centers. I can say na lahat siguro matatouch na natin lahat baka by end of next year pa eh. Sa rami, we have to hit 15.3 million households eh. So technically, ang plano natin, halos 1 million a month. Ngayon, para mapabilis, we'll be asking the help of DepEd sa mga magbebenta sa mga eskwela tsaka sa mga LGUs by January. So tuloy-tuloy na yan. Pagdating ng Enero, para sa lahat lang below middle income family, pababa. Ano naman ang context nitong BBM benting kilong na bigas? Well, kasi maraming mahirap sa atin ngayon eh. Na tingin nila medyo paano mo tulungan yung mga mahirap, lalo na yung mga pamilya na more than 65% ng income nila ay napupunta sa pagkain. Isa sa dahilan na siya ay ibinoto ng marami kasi nga dun sa campaign promise na yan, pag Pangulo siya, ibababa niya yung presyo ng bigas, yun na nga, benting bigas. Ang programa natin sa agriculture is so rice-centric. 65% ng agriculture budget natin nasa rice. And yet we are rice importing country. Number 1 pa noong 2024. Ayon sa kolumnista at agronomist na si Dr. Ted Mendoza, bagamat ayos ang programang 20 pesos na bigas, maraming aspeto tungkol sa pagsasaka at kalagayan ng agrikultura ang dapat din talakayan, pagbuhusan ng pondo at sustenahan. Of course, yung mababang presyo ng bigas, that is politically talaga yon, sound. Okay? But hindi nila tiningnan yung whole economy. Paano naman yung nagpo-produce ng palay? Kasi ibig sabihin, pag binili yan ng 20 pesos per kilo, 40 pesos per kilo ngayon ang milled rice. So ibig sabihin, subsidized ng 20 pesos per kilo yung 20 bigas. Okay? Tama ba yon? Or ilang bilyon ang kailangan nila to subsidize how many million families? Alam mo, hindi na kinakailangan ng mahabang pag-aaral dyan eh. Isipin na lang nila kung ang production cost natin nagre-range ng 18 pesos to 20 pesos per kilo,
Alam mo, yung farmer labor and management doon, napakaliit pa ang nilagay kong value doon eh. Nilagay kong value doon, 45 days lang eh. Samantalang ang farming natin is about 120 days. Okay, sabihin natin, kailangan ng 100 bilyon. Ilan ba ang nawawala sa corruption na yan, sa mga flood control projects na yan, sa mga ghost project na yan? Trillion eh. Okay? Para sa food security natin, para magpatuloy itong ating mga magsasaka, Itong sinasaka namin lupa, 40 years na namin sinasaka. Namana namin sa tatay namin, sa magulang namin. 2.1 hectares. Nataniman lahat itong 2.1. Nakaharvest kami ng 89, 79, 80, 80, 160, 170, 180. 180 kabans lahat-lahat. Yung sa namin, napagbentahan namin, mababa kasi tagulan nun. At saka dahil sa rice tariffication law na yan, doon kami masyadong bumagsak ang magsasaka. Nabenta namin yung ani namin ng 12 pesos and 10 centavos lang, 12.10 per kilo. Ito yung pinaka-lowest. Talagang hindi man lang kami nag-break even. Kung inuutang pa namin yung puhunan namin, lulubog kami. Hindi kami makakapag second crop ngayon. Sa January, makakapag-harvest kami ng second crop. Dahil dyan sa EO 100, hopefully makabawi sana kami. Hopefully. Isang retiradong kawani sa private sector at nagmula sa angkan ng mga magsasaka sa Tarlac, si Mang Henry. Kagaya niya, sariwa pa ang alaala at epekto ng pagkalugi ng kanyang mga kaanak sa nakaraang anihan. Kasi pag mataas ang price ng palay, itong sa amin, halimbawa, gumastos ako ng 40 or 50, minsan magtutubo ako ng 20 or 25. Ganun. Lalabas yung punang ko, may sobra pa kaming 25,000, ganun. Pag yung presyo tama. Pag nasa 17, 18, ganyan. Pero ngayon talagang lugi. Oo, itong taon na to. Mura yung palay eh. Sipan binili sa amin, 10.50. 10.50 lang. So bakit po kaya ganun? Yung mga trader po, may kakayahan silang bilhin kahit magkano kasi kay Tatay Henry, 12. Oo. Depende kasi sa panahon. Siya Kasi 12. siya, kaya nakuha ng 12, umaaraw. Kasi nung kami, talagang may bagyo. Ginawa ng mga trader na Binabarat. Ikaw naman na magsasaka, ayaw mo nang masiraan. Kasi yung palay, pag pinahani mong basa, hindi mo pwedeng patulugin magdamag. Kaya pag hindi mo pa binenta, lalo kang mapeperwisyo. Bata pang mag-asawang magsasaka nung sila'y lumubog sa putikan para magtanim ng palay. Ngayon, sa takip-silim ng kanilang buhay sa palayan, patuloy silang kumakapit sa mga posibilidad ng buhay. Isa lang ang natapos dahil sa bukid na yan. Dinaos namin hanggang matapos siya. Hindi namin pinangarap na umasa kami. Ang iling na lang namin sa presidente natin, kung mababa yung palay, ibaba niya yung produktong magsasaka. Yung mga gamot, basta ibaba niya yung mga lahat ng ginagamit para sa palay. Para patas. Siyempre, mababa yung palay eh. O dapat ibaba niya rin. Tulad ng abono, gamot. Hindi eh. Di bumababa, tumataas pa eh. Tapos magbebenta, 20.
malaki ang sinasubsidize ng gobyerno. Malaki. Bakit hindi na lang nila ibigay sa magsasaka? Dapat ganun, bigay na lang sa magsasaka, bilhin na lang tama yung palay. So, ang ibig sabihin nyo po, pag sinuportahan kayo ng gobyerno, yung mga kababayan nyo na consumers, hindi magbabayad ng ganun kamahal. Hindi. Hindi. Wala pang isasubsidize si gobyerno. Basta maayos yung buying scheme ng mga traders. Kumbaga po, parehas na mananalo. Win-win solusyon. Ang P20 ngayon ang pinakamalaking tingin ko programa ng pamahalaan, and we are a part of it, major part dun sa programa na yon. Na kami ang main source ng 20 bigas meron na. Ito pang P20 to, nung nakaraan ito yung ni-release. Ayan, so yan, tinitignan din yan one by one bago natin i-release sa kanila. Ito yung niyan, yung age niya, kanya maganda, no? Tingnan mo, October 17, 2025. 1,000 bags yung dumating. Yan, no? Ganyan kabago, no? October 26. Kita mo maganda naman, di ba? Pero syempre, lagi kong sinasabi, as it age, syempre magbabago itsura niyan. That's why, kapag sumobra na yung laon, bago pa maging unfit for human consumption, pinapa-auction naman natin. March 7, yung pinaka-late na dumating dito. Ito naman, this is how we maintain the quality of our stocks. Kung nakikita ninyo, nakabalot ng tarp, no? Ayan, poison gas, keep out. Ito yung naka-under fumigation so that mamatay yung mga insekto. Monthly, they do the checking. Kapag may nakitang infestation, i-fumigate agad. Ganito yung paglaon, no? Na eto subject na for auction to, no? Yes, sir. Pang-auction na to. Medyo brown na siya. Matagal na eh. So it's a natural process for the rice na medyo hindi na siya puting-puti. Pero pag pinalish mo, dinaan mo ulit sa makina, sa milling process, gaganda ulit yan. Lahat ng mga buo-buo na yan, mahihiwalay mo. Yung mga broken na yan, mga chalky broken na yan, pwede mong ihiwalay. No? Pwedeng for other purposes. Malaking pagbabago ang maidudulot sa presyo ng bigas sa merkado kung kakayanin ng NFA na bumili ng 20% ng palay output o produksyon ng palay. Ang adhikaing ito, gaya ng pangarap ng mga magsasaka na modernisasyon sa agrikultura, ay nangangailangan ng malaking pondo. Kahit ang DA, kahit sa NFA, lagi namin sinasabi, sana at least 20% ang aming market participation. That's the only way where we can influence, no, yung price ng private traders para tumaas yung presyo ng palay. Now, kung madagdagan pa yung pondo namin, maging 10% kami, di better yon. Wala kayong direktang maaaring gawin, no, to help in that situation? Eto na yung the most direct possible, yung pagbili namin ng palay na 17 pesos per kilo and 23 pesos per kilo pag tuyo. No? Siyempre, kailangan nating pambili. No? Sagaa yan eh. May subsidy sa GAA. Every year, binibigyan tayo 9 billion. Pero hindi yan sapat eh. Meron kaming unang computation, 27 billion. No? But upon closer look, it may be more than that. Magkano po ba yung halaga para sa BBMN? Yung 20 pesos Yung dinagdag na budget dyan is 10 billion pesos. Diba? But meron tayong pera sa NFA na 9 billion
no, na not all of that will go to the but total magagamit natin is 19 billion plus maybe 24 billion kasi meron pa tayong contingency fund na almost 1 billion matitira by the end of this year. 24 billion for P20 for next year? Yes. Okay. Yan yung binigay na pera sa GAA. So technically, yan yung budget na binigay sa amin para ubusin from the DA Office of the Secretary and NFA. Ngayong taong 2025, 5 billion pesos ang nakalaan para sa programang 20 pesos na bigas meron na. Mula nang ito'y inilunsad ng Mayo ngayong taon, 3 milyong beneficiary na ang nakabili ng 20 pesos na bigas. Ang target na programa, maabot ang 60 million Filipinos o mahigit kalahati ng populasyon ng buong bansa. Ayon sa datos ng Department of Agriculture, malaking porsyento ng mga beneficiary ng 20 bigas ay magsasaka at mangingisda. Nung inumpisahan natin, ang monitoring system natin napaka-crude, paper and pencil lang, paper lang sila, magdadala lang po sila ng ID nila. Ngayon po gusto natin gawing digital. Nilaunch po natin to ng October para sila na mismo yung kukuha ng mga details at ipapasok na lang po dito sa ating registry system para mas mapadali po yung ating pagpuno ng ating registry system. O kung masasabi ng gobyerno na siguro 20% man lang ng consumers ay nakakakuha ng 20, malaking bagay. Pero kung wala pang 1%, konsuelo di bobo talaga yan. Marami ng pronouncement si Secretary Laurel, in fairness sa kanya. So magandang palatandaan yan na posibleng may magbagong patakaran na papabor sana sa mga magsasaka. Kaya ulit ngayon, ang issue sa gobyerno, paano mo gagawing accessible yan sa maraming consumers? Ang isang nasyon na hindi mapapakain ang sarili niyang mga citizen ay hindi sovereign nation yan. Hindi malayang bansa yan. At hindi nga siya dapat tawagin nation. Kung ikaw ang presidente, mag-i-import ka ng 35% ng iyong pagkain, ng iyong rice. Wow, that is terrible. Ngayon lang nangyari yun. Panahon ni BBM. That is dangerous. Dangerous. Nasa danger level tayo ng food security natin. Yung highly subsidized na P20, hindi yan tutungo sa pag-unlad ng agrikultura at magsasaka. Ang kailangan doon talaga, gawin mong, kumbaga may kakayahan ang magsasaka na lumikha ng 20 pesos na bigas. Kung paanong yung imported na bigas ay mura, kaya nakakapasok sa atin, ganun din dapat ang gawin ng gobyerno. At mga eksperto naman sila alam nila yung patakaran ng yung ginagawa ng Vietnam, ng Thailand, at hanggang hindi nakikita ng gobyerno na ang dapat na mangyari sa magsasaka ay siya ang producer ng bigas, hindi palay. At para mangyari yan, may suporta siyang gagawin simula hanggang sa maging bigas yung kanyang produkto, hindi ho talaga sasapat ang mga ginagawa ng gobyerno. Hindi ho natin binibigay yung bigas ng mura, technically. Binibili ho natin yung palay ng mahal doon sa pera na yon. Diba? Ang bumibili ng mura na yon, yung consumer. Pero yung pera na yon, gagamitin pagbili ng palay sa ating mga farmers sa tamang halaga, nakikita sila. It is not an ayuda, in a sense, because we're paying for something that they produce. Well, ang pinaka-importante dyan yung bagong Rice Act, no, na sinulong sa Kamara ng Kongreso at saka sa Senado. Ang target matapos yun is by end of March next year. Andun na lahat ng solusyon para finally matapos na itong problema na nangyari sa atin dahil sa old RTL law, no, na medyo it has proven na while intentions were good at the beginning ng rice tariffication law, the adverse effects has clearly been seen already. And this new Rice Act should fix everything for the long term. Hanggat ko si Pugbay ko ista.
ng gatos. Pagpiing kay man pilag pagbi ko bukasing kay man ni pag kanaga mas marayaw sabsaw nin biyawon aon kawang pilak bukas. Mabiyang kakuan maka budget na kita yan aon na ikapamista. 20 na nakakabusog po kasi madami bali kawang pilak na ma'am makakansuwan na pasalan mawas ka pa makuwan pa ano ba yun biya sulit pa biya matawad ba siya. Pamilya, palay at bigas. Hindi magkakasalungat na konsepto, kundi magkakadugtong na realidad. May malaking potensyal ang ating bansa. Sa loob man ng ating tahanan, may oras na pagpupunla at paglago. Ang malayang talakayan ay rekado para sa ating sabay-sabay na pag-ani. Ako, si Bitag, para sa Binhi.